5 buwan lang ang nakalipas nang muntik nang maging miyembro ng Los Angeles Lakers si Mark Williams. Isang late night trade na halos kumpirmado na ang napabalita at si Williams ay naghahanda na sanang bumiyahe papuntang Hollywood. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang natigil ang lahat. Bumagsak siya sa medical examination kaya hindi natuloy ang deal. Sa isang iglap, bumalik si Williams sa Charlotte Hornets, bitbit ang tanong na paano kung natuloy. Ngayon, sa gabi ng 2025 NBA Draft, ibang-iba na ang eksena. Tahimik pero mabilis na kumilos ang Phoenix Suns. Sa loob lamang ng 10 minuto, 2 malalaking pangalan agad ang napunta sa kanila. Unang-una, pinili nila si Khaman Maluach sa draft at kasunod nito ay nakuha rin nila si Mark Williams mula sa isang trade kasama ang Hornets. Kasama na ngayon ni Williams at Maluach ang veteranong si Nick Richards sa loob at biglang naging isa sa pinakakakaibang frontcourt rotations sa buong liga ang nabuo ng Suns. Hindi man maingay ang galawan ng Phoenix pero malalim at matibay ang binubuo nilang depensa sa loob. Sa panahong ito, mukhang nagiging tunay na no-fly zone ang paint ng Suns. Para sa Lakers, siguradong may kurot ito. Isang oportunidad na nawala, isang halos tapos ng transaksyon na nasayang. Pero para sa Suns, ito ay tila isang regalo. Ang hindi nakuha ng iba, sila ang nakinabang. Kayo mga idol, tingin nyo ba mas babagay si Williams sa sistema ngayon ng Phoenix Suns? Samantala, ngayong linggo na ito inaasahang makumpleto ng Los Angeles Lakers ang isang malaking hakbang sa kanilang off-season matapos lumabas ang ulat na patuloy na umuusad ang trade talks sa pagitan nila at ng Miami Heat para kay Andrew Wiggins. Ayon sa mga source ng Clutch Points, parehong kampo ang patuloy na nag-uusap at kahit wala pang pinal na kasunduan, malinaw na papalapit na ito sa realidad. Ang target ng Miami sa posibleng trade ay si Rui Hachimura na may expiring contract at karagdagang kontratang papantay sa sahod ni Wiggins. Hindi sapat ang straight swap kaya kailangan ding isama ng Lakers ang kontrata ni Gabe Vincent o Maxi Kleber upang maging balanse ang salary cap. Isa pang hinihingi ng Miami ay si rookie Dalton Knecht lalo na't ayaw pa ng Lakers na isama agad ang kanilang 2031 or ang 2032 first round pick hanggat hindi pa nila naaayos ang center position ng kanilang roster. Si Wiggins ay galing sa solidong taon kung saan nag-average siya ng 18 points, 4.5 rebounds, 2.6 assists at halos isang steal kada laro habang bumibitaw ng 45% sa field, 37% mula sa tres at 76% sa free throw line. Naglaro siya ng kabuuang 60 games noong nakaraang season sa pagitan ng Golden State Warriors at Miami Heat matapos maging pangunahing piraso ng Jimmy Butler trade. Samantala si Hachimura ay patuloy na nag-improve sa bawat taon niya sa Lakers. Nitong nakaraang season ay nagtala siya ng 13 points at 5 rebounds. Bukod sa kanyang scoring, mahalaga rin ang kanyang presensya sa locker room at popular siya sa buong Lakers organization. Kung sakaling ayaw ng Lakers na isama si Hachimura, tiyak na kakailanganin nilang magbigay ng draft capital tulad ng number 55 pick nila ngayong taon or future pick swap. Pero ayon sa mga ulat, mataas ang interes ng Miami sa shooting ability ni Hachimura given na sa kanyang size. Sa panig naman ng Lakers, mahalaga ang deal na ito dahil isa sa mga pangunahing kahinaan nila ay ang perimeter defense. Ang athleticism at foot speed ni Wiggins ay malaking tulong, lalo na't kaya rin niyang tumira mula sa labas, isang aspeto na pinahahalagahan ng bagong head coach na si JJ Redick. At kung hindi man makuha ng Lakers ang kanilang starting center sa trade, posibleng gamitin nila ang kanilang 5.7 million taxpayer mid-level exception para doon. Para sa Miami Heat naman, malaking bagay ang flexibility na makukuha nila sa kontrata ni Hachimura at ng iba pang expiring salaries. Kapag naisama rin si Knecht, masusubukan ng Miami ang kanilang kilalang player development program sa isang promising young player. Bagamat wala pang final agreement, inaasahang magpapatuloy ang negosasyon ngayong linggo. Tila lumilinaw na ang landas ni Andrew Wiggins patungong Los Angeles. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba si Wiggins na ang solusyon sa wing problems ng Lakers? Samantala, matapos pirmahan ni Kyrie Irving ang kanyang bagong kontrata sa Dallas Mavericks, mabilis na lumipat ang atensyon ng koponan sa paghahanap ng panibagong starting caliber point guard na makakatulong habang nagpapagaling si Kyrie mula sa ACL injury. Ayon sa ulat ni NBA insider Mark Stein, itinuturing ngayon ang Dallas Mavericks bilang leading suitor para kay D'Angelo Russell pagpasok ng free agency. Ang hakbang na ito ay kritikal lalo na't wala pa ring eksaktong petsa ng pagbabalik ni Irving matapos ang operasyon niya noong March 26. Target niyang makabalik pagsapit ng Enero pero malaki ang posibilidad na dahan-dahan siyang ibalik sa full action. Kaya naman malaking tulong kung may kakampi ang Mavs na may sapat na karanasan bilang starter at dito pumapasok si D'Lo. Si Russell ay isang 10-year NBA veteran na may 629 na laro na sa kanyang resume ay naglaro para sa Lakers at Nets nitong 2024-25 season. Bumaba man ang kanyang stats na may 12.6 points, 5.1 assist at 39% shooting sa loob ng 51 games, nananatili pa rin siyang isang maaasahang playmaker at scorer. Ang pagkakaroon ng isang tulad ni Russell ay makatutulong hindi lang sa pag-fill ng puwang habang wala si Kyrie, kundi pati na rin sa pag-develop ng kanilang rookie na si Cooper Flagg. Sa taas ng basketball IQ ni Russell at sa kakayahan niyang mag-distribute ng bola, makabubuti ito para sa rookie na si Flagg at maging sa frontcourt duo kung saan posible rin niyang muling makasama si Anthony Davis, ang dati niyang teammate sa Lakers.
Pero ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa desisyon ni Kyrie Irving na mag-opt-out sa kanyang $43 million player option at pumirma ng mas mababang kontrata, 3 taon na nagkakahalaga ng $119 million. Bagamat tumanggap siya ng mas malaking kabuuang halaga, pinili niyang pababain ang kanyang sweldo para sa paparating na season. Dahil dito, nakaiwas ang Dallas sa pagiging second apron team at naging eligible sila sa $5.7 million tax mid-level exception, isang tool na maaari nilang gamitin para kunin si D'Angelo Russell. Kung nag-opt-in si Kyrie, wala sana silang cap flexibility para magdagdag ng solidong point guard maliban na lang kung gumawa sila ng trade. Kaya't isang malaking hakbang ang ginawa ni Irving hindi lamang para sa kanyang bulsa, kundi para sa buong direksyon ng Mavericks. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba magandang tandem sina D'Lo, Cooper Flagg at Anthony Davis kung matuloy ito? Comment na at pag-usapan natin yan.